Hello guys, magandang gabi guys. Gagala muna kami guys sa kabilang bahay, yung dating bahay na iniwan namin. Di guys, pupunta kami doon sa magulang ng aking amo, lalaki. Bumibisita kami doon kasi Thursday ngayon, bukas walang pasok sila kasi Friday. Gagala muna kami, tapos uwi kami madaling araw na. Kaya dadalhin nila ako kasi simula na umalis kami doon at saka lumipat kami dito, hindi na ako nakabalik dito kasi hindi ako sasama sa kanila. Parang nakita nila ako nga parang boring na siguro sa trabaho. Talagang boring naman talaga. Kaya dadalhin nila ako kasi mag-isa lang ako dito palagi. At sa mga nagsasabi po na bawat gala daw namin at saka magpunta ng mall ay naka-uniform ba daw ako. Ito po guys, oh. Ito ba yung naka-uniform guys? Kahit katulong lang ako, pinapaayos po ako bawat gala namin. Kahit saan kami magpunta, pinapaayos ako. Pinapaayos ako ng aking amo. Kasi hindi katulad sa iba na siguro kung may pagkataon talaga na gusto ko lang mag-uniform, tinatamad ko na, mas comfortable kasi mag-uniform kasi maluwag. Kasi parang comfortable ka sa sarili mo na hindi masikip yung suot, di ba? Pero kahit na uniform po, may suot naman na t-shirt sa ilalim, tsaka short. So, kaya yung comfortable talaga pag kaso lang, pag doon sa gala, lalo na po pagpunta doon sa kanyang mga kamag-anak, tapos may mga bisita, hindi ka pwedeng makasuot ng mag-shirt doon, hindi ka pwedeng magsuot ng sleeveless kasi maiinggit yung mga tao dito. Ito, nakaganito ako, tapos magsuot ako ng jacket. Yan, gano'n lang guys. Hindi naman sa lahat ng panahon na nag-uniform tayo, di ba? Lalo na ngayon tag-init. Kakatapos ko lang nagluto, dadalhin namin doon sa kabila. Nagluto ako ng kape, tsaka pag-subscribe po sa aking YouTube channel guys, Angel Vlog. Sana po supportahan nyo ang aking mga vlog guys. Kasi sa pag-uwi ko ay magsa-charity po ako. Baka naman po sa mga mag-share dyan, pag may makita ako mag-share na aking mga videos, bigyan ko ng Gcash. Sa mga gusto mag-Gcash dyan, baka naman pag-share naman po aking YouTube channel guys. Subscribe and like na po guys, kasi nag-uumpisa pa po tayo. At sana dumami na yung mga viewers natin sa YouTube pag pag-uwi ko, kasi pag maano ko na yan, ma-set up ko na, hindi pa kasi na-set up kasi hindi pa ako nakauwi sa Pinas. Kasi pag dito akong kumukuha, hindi pwede kasi kailangan siya ng tax sa dito sa kailangan magkuha ka ng TIN ID dito, is kailangan may business ka. So, hindi tayo pwede dito guys. Hindi tayo pwede magkuha ng TIN number dito sa Saudi. Kasi kailangan po ng may ka talaga, may business ka. Kailangan ka na CEO ka dito. Kailangan ka ng may sari-sari store ka or basta may business ka, kailangan siyang kukunin nila ng requirements. So, di tayo pwede makakuha ng dito. So, kailangan natin mag-uwi sa Pinas bago tayo makaset up ng ating YouTube. So, kailangan sana po ay mag-subscribe na po kayo at mag-share, comment po sa ating mga videos upload. Pasensya na po kayo kasi hindi kayo makakita ng mga magandang views dito sa mga
grasya sa mga upload ko kasi bawal po kasi mag-upload, mag-video ng dito kapaligiran. Kaya ito lang muna mukha ko. Sana hindi tayo sawa sa mukha ko. Hayaan niyo pag uwi ko sa Pinas ay wala ako doon. Lahat ng views sa Pinas ay bibidyohin ko. Wala na naman tong camera ko. Para na naman tong si parang white lady. Maganda yung lipstick natin guys. Diba? Ganda siya guys. Minsan lang tayo mag lipstick guys. Pero takpan natin to ng mask. Diba? Okay lang mga babae yung kasama ko. Pero pag nandyan yung kasama ko yung lalaki, tinatakpan ko ng mask. Kaya ito mask natin guys. Laging prepare yan. Kahit saan ako dyan, kasama ko yan. Kaibigan ko yan ng mask ko. Chok. Nag-antay ako kasi nag-makeup pa yun sila. Nagplansya pa ng kanilang buhok. Sinisipuan ako sa sobrang init kanina. Naglilinis ako sa labas guys. Grabe yung tirik ng init ito kasi kahit 7 AM pa lang, grabe katirik yung init. Wala kasing ito. Walang kahoy. Lang. Kaya yung hangin diretso. Kapag maghangin, punong-puno ng mga buhangin yung bakura namin. Yung mga tiles sa labas, punong-puno ng buhangin. Pag malakas yung hangin dito, lalo na mag-ulan. Wala kasing kahoy eh. Puro lang bundok yung nakapaligid sa bahay. Guys, mga para siyang chocolate hills dito kasi pulo bundokin. Maraming malalaking bato. Yun lang dito kaya yung mga kahoy hindi siya mabubuhay ng May kahoy talaga yung madaanan namin yung kapatagan siya. Pero dito sa bundok, dito banda wala. May kahoy dito pero yung may mga tinik-tinik ba. Yung mga tinik guys. Ayun, nagunta kami doon sa kaniyang magulang. Sa kamag-anak niya doon kami maghapunan. Doon ibinyo yung mga pagkain namin kasi every weekend lang sila nagpunta doon. Kaya ngayon nadali nila ako kasi kita-kita nilang boring na siguro yung buhay ko dito. Mukha lang nila yung nakikita ko dito. Tapos yung mga trabaho ko, tapos makakita lang ng sasakyan kapag magtapon ng basura. Tapos nagmamadali pa kasi may mga hardinero dyan sa labas guys. Kasi may garden dyan sa mga sa mga vegetables. May garden dyan, malaki ang garden pero bawal tayo mag-video or magkuha ng picture. So, kung mag-picture man tayo, di pa rin natin ma-upload kasi makita nila. Kasi yan, nasa likod ng kanilang bahay. Dyan sa tapat. Sobrang laki ng garden dyan, guys. Talaga yan dyan pag lahat vegetables and fruits. Alam mo nyo ba yung strawberry, tsaka blueberry, dyan sa tapat ng bahay. Kaya, sarap na nga i-bitbit yung vlog dyan guys. Kasi, ang dami guys. Pero yung mga hardinero dyan, puro lalaki. Puro mga Kaya, bawal tayo mapunta dyan. Diba? Ingat-ingat tayo. Actually guys, yung kabila pa namin, pulis din yan. Amo ko pulis. Tapos dito sa kabilang, pulis din. Hindi ko po yung nakita yung katulong dyan, pero naririnig ko talaga siyang kumanta ng Pilipino. So ibig sabihin, ang katulong dyan is Pinay. Tapos ang dami mga bata, dami siyang alaga.
Siya lang mag-isa. Pero doon sa tapat, mga ibang lahi, mga itim Uganda or taga Somali. Yun doon sa baba, Somali yan. Somali. Tapos nakita ko kasi nagtapon siya ng basura nung napunta kami sa bangko. Kasama ang aking amo. Ay, hinihingal ako guys. Sana po supportahan niyo po yung mga vlog ko guys. Kasi hindi na po talaga magbabago yung plano ko na pag-uwi ko ay magcha-charity po ako. Magawa po ako ng feeding program. So, mag-feeding program lang ako pag-uwi. Ayaw ko nang magbigay ng tulong sa isang bahay, isang pamilya lang. Kasi mas mabuti yung mag-feeding program kasi lahat po ka-benefits, makakain. Para walang inggitan, 'di ba? Kadalasan po kasi kapag sa isang barangay isa lang yung bigyan mo ng tulong tapos yung iba hindi, magkainitan kasi, magkainggitan, kaya ang taong tumutulong yung pumasama kasi isa lang yung binibigyan. Kaya yung pinaplano ko talaga is feeding programs. Kaya sana po suportahan nyo yung mga vlogs ko kasi yun talaga ang goals ko noon pa, yung mapa-feeding talaga ako. Kaso lang ngayon gusto ko na mag-start ng pa-feeding program pero wala po akong maasahan na pwedeng pagkatiwalaan na siya yung mag-handle doon sa Pinas kasi yung partner ko busy din siya sa biyahe. Kaya saka yung anak ko mag-aaral na din, tapos ngayon napapalo up po ng kaniyang mga requirements para sa college. So ang dami niyang inaasikaso ang anak ko, tapos nag-take din siya ng exam para sa pag-18 niya makapasok siya agad ng trabaho. Kaya nakapasa na siya ng exam, saka nakapasa na din siya ng requirements. So inaantay na lang yung 18 years yan, mag-birthday siya ng 18 years. So wala na doon problema. Ang problema ngayon is pa-check up ng kaniyang mata. Yun na lang ang ng aking anak kasi meron na silang mga school supply, meron na silang kagamitan sa school. Kaya ang problema ko is na lang yung pa-check up ng kanyang mata kasi sa iba kasi yung anak ko kasi kahit madaling araw na nag-study pa rin, kahit wala pong klase guys, nag-study pa rin yung anak ko. Kaya bago lang yun nagsha-shot sa akin anong oras na sa Pinas ngayon, mag alas 12 na ng gabi. So guys, dito na lang po. Subscribe sa aking YouTube channels and Facebook page, at saka comment and share na din po kasi paalis na po kami, bababa na po ang aking amo. Bye bye po. Bless. Thank you.